Noong August 22, 2025, 9:46 ng gabi, sa Charlotte, North Carolina, USA, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng istasyon, sumakay ng tren si Irina. Kagagaling lang niya sa mahabang shift sa pizzeria at ang suot pa niya ay uniforme sa trabaho. Nakasuot ng earphones, nakayuko dahil sa cellphone, at halatang pagod, katulad ng maraming kabataang nagtatangkang magpatuloy sa gitna ng maraming pagsubok. Halos walang laman ng bagon ng tren, may ilan lamang na pasaherong nakakalat. Isa sa kanila, isang lalaking nakapulang hoodie. Nakaupo na mag-isa, nakasandal, tahimik at tila nakamasid. Hindi ito napansin ni Irina. Umupo siya sa harap mismo ng lalaki na isang hanay lamang ang pagitan. Sa CCTV footage makikitang wala namang kakaiba sa sumunod na 4 na minuto. Isang dalagang nakatutok lang sa kanyang cellphone, isang lalaking tahimik na may binubuklat sa kanyang mga kamay. Ang tren ay patuloy na gumugulong sa South End, dumadagundong sa riles, habang ang bawat segundo ay nagdadala ng isang sandaling hindi na mababawi. At pagsapit ng 9:50 ng gabi, tumayo ang lalaki, at ang mga sumunod na pangyayari ay napakahirap nang sikmurahin. Si Irina Zarutska ay sinilang sa Kyiv, Ukraine noong May 22, 2002. Anak ni Anna Zarutska at Stanislav Zarutsky. 20 years old siya nang sumiklab ang digmaan sa Ukraine. Kasama ang kanyang ina, ang kapatid na si Valeria at ang bunsong si Bohdan, nagtago sila sa mga silong habang umaalingaw-ngaw ang mga pag-atake sa ibabaw ng lupa. Sa kanila ang digmaan ay hindi lamang isang balita sa telebisyon. Ito'y nasa mismong pintuan nila. Kaya noong August 2022, napilitan silang lumikas hanggang sa makahanap sila ng panibagong simula sa Charlotte, North Carolina. Ngunit ang lugar na inaakalang ligtas ay siya ring magiging saksi sa kanyang huling gabi. Noong una silang dumating sa Amerika, mga refugee lamang sila, ina, mga kapatid at si Irina. Wala siyang kakilala at halos hindi rin siya makapagsalita ng Ingles. Ngunit sa loob lamang ng ilang buwan, nakahanap siya ng trabaho. Nakaibigan niya ang kanyang mga kapitbahay at nagsimulang magbolontaryo pa sa mga simpleng bagay tulad ng paglalakad ng aso ng iba. Nag-enroll din siya sa community college, may pangarap na maging veterinary assistant. Sa Ukraine, natapos na niya ang isang degree sa art and restoration mula sa Synergy College. Mahilig siya sa sculpture, pananahi, pagpipinta. Anumang malikhaing bagay ay nagbibigay sa kanya ng saya. Madalas pa niyang ipamigay ang kanyang gawa kahit sa mga kakilalang halos ngayon lang niya nakatagpo. Sabi ng kanyang mga kaanak, si Irina ay tahimik ngunit mausisa, mapanghas, ngunit matibay ang kapit sa pamilya. Mahilig siya magpahinga at matulog ng mahaba. Simple lamang ang mga bagay na nagbibigay sa kanya ng kapayapaan. Ang pagluluto kasama ang kasintahan, ang pagyakap sa mga hayop, at ang pagdodrawing ng mga disenyo ng damit na balang araw ay nais niyang likain muli. Para kay Irina, hindi na siya tumatakas mula sa digmaan. Nagtatayo na siya ng bago. Unti-unti umiibig na siya sa kanyang bagong buhay. Ayon sa kanyang tiyahin, siya ang glue ng pamilya, ang pandikit na nagbubuklod sa kanilang lahat. Siya ang inaasahan ng kanyang ina, ang kalaro ng kanyang mga kapatid, at ang sandalan ng kanilang mga kaanak. Nang una silang dumating sa Charlotte, nakituloy sila sa bahay ng kanyang tiyuhin at tiyahin. Masikip, puno ng pangamba, ngunit dahil kay Irina, tila mas naging magaan ang lahat. Hindi siya nagreklamo, lagi niyang tinatanong kung paano siya makakatulong. Mula na makuha niya mga papeles, agad niyang hinanap ang paraan para kumita. Una nagtrabaho siya sa isang sandwich shop. Sumunod tumulong siya kasama ang kanyang ina sa isang assisted living center. Pagkatapos pumasok siya sa pizzeria. Palaging nag-iipon para sa kanyang pangarap na makapagtrabaho kasama ang mga hayop. Kasabay nito nag-aaral din siya ng Ingles, dahan-dahang dinaragdagan ng kanyang bokabularyo. Pinipilit buuin ang ikalawang buhay na ibinigay sa kanya ng pagkakataon. Sa huli niyang mensahe sa kanyang tiyuhin, isinulat niya kung gaano siya kasaya na naroon siya sa Amerika. Ngunit sa kabilang banda ng kwento ay isang pangalan na matagal nang kilala ng sistema. Ito'y si De Carlos De Juan Brown Jr., ang lalaking hindi dapat naroroon sa tren noong gabing iyon. Sa halip na nasa ilalim ng paggamot, kustodiya o mahigpit na pagbabantay, malaya siyang sumakay. At iyon ang nagdala sa kanya sa pinakamadilim na sandali. Si Brown ay 34 years old. Siya ay matagal nang labas-pasok sa kulungan. May mga kaso siya ng pag-atake sa leeg, pagnanakaw at iba't ibang karahasan. Noong 2014, nagnakaw siya gamit ang armas sa Southwest Charlotte.
Nahuli siya ng pulis at nakita sa bahay niya ang mga nakaw na gamit at ang armas. Nahatulan siya ng higit 5 taon sa kulungan. Ngunit matapos siya makalaya noong 2020, tuluyang bumagsak na ang kanyang kalusugang pangkaisipan. Na-diagnose siya na may schizophrenia at kilala siyang nakararanas ng matinding guni-guni at paranoia. Isinalaysay ng kanyang kapatid na madalas nitong banggitin na may government chip sa kanyang katawan, na may mga boses na bumubulong sa kanya at minsan pa'y sinaktan siya sa isang psychotic episode. Bagamat umatras siya sa kaso, hindi niya naiwaksi ang takot sa sariling kapatid. Ang kanilang ina, si Michelle, paulit-ulit na humingi ng tulong. Minsan pa nag-file siya para sa involuntary psychiatric commitment matapos ang isang marahas na insidente. Ngunit dahil hindi siya ang legal guardian ni Brown, hindi niya ito naipatupad. At doon nagsimula ang tanong na hanggang ngayon ay hindi matigil ng mga tao. Kung alam ng lahat ang kanyang panganib, paano siya nakalabas sa kalye? Noong January 2025, muling naaresto si Brown sa pagkakataong ito dahil sa maling paggamit ng 911 system. Pumasok siya sa isang ospital, kumbinsido na may mga invisible machines na kumukontrol sa kanyang katawan. Isinampa ang kaso bilang isang misdemeanor. Ngunit matapos lamang ilang oras, siya ay pinalaya. Walang follow-up, walang mandatory hold, walang masusing pagsusuri. Isang simpleng pangako lamang na babalik siya para sa korte. At makalipas ang 8 buwan, ang pangakong iyon ay natapos sa isang trahedya sa loob ng pampublikong tren. Sa panahong iyon, sinasabing walang matirahan si Brown, salit-salitang nakikitulog sa mga shelter. Nakakagulat na sa mismong umaga bago ang insidente, humiling pa siya sa kanyang ina na makitulog. Pinakain siya nito, niyakap at saka hinatid sa isang shelter. Wala ni isa sa kanila ang nakaisip na makalipas ang ilang oras, ang kanyang anak ay muling nasa kustodiya. Ngayon para sa isang bagay na hindi maisip ng ina kailanman. Ayon sa kanya, hindi ako makapaniwala, hindi siya ganoon, hindi iyon ang pagkatao niya. Ngunit para sa publiko at para sa sistemang matagal nang nabigo, malinaw ang nakikita. Ito na nga si De Carlos Brown Jr. Ayon sa mga tagapagtanggol ng kalusugang pangkaisipan, malaking problema ang kakulangan ng tamang pagsasanay sa loob ng sistemang panghustisya. Ipinaliwanag ng mental health advocate na si Fonda Bryant na kadalasan ang unang humaharap sa mga inaaresto ay mga magistrate. Ang opisyal na nagtatakda kung ano magiging kondisyon ng kanilang pansamantalang paglaya. Ngunit anya, madalas itong nagagawa kahit kulang ang kaalaman tungkol sa usaping pangkaisipan. Itinuro niya na may mga programang tulad ng mental health, first aid at QPR training na pwedeng magbukas ng mata ng mga korte. Dagdag pa niya, kapag may ganitong pagsasanay, makikita nila na hindi lang ito basta pagiging baliw, ang taong ito ay nasa psychosis. Hindi siya dapat pakawalan sa lansangan. Hindi iyon makakatulong kahit kanino. Hindi sa kanya, hindi sa publiko. Ang kailangan niya ay isang kama sa pangmatagalang gamutan. Sa oras ng insidente sa tren, nakalista si Brown na may 14 na kaso sa talaan ng estado mula sa simpleng speeding at shoplifting hanggang sa mabibigat na kasong may kasamang karahasan, pati na sa paulit-ulit na mental health breakdowns. Ngunit kahit ganoon, walang humarang sa kanya na makasakay sa tren kahit wala siyang tiket. Walang transit police sa lugar. Ang operator ng tren ay nasa ibang bagon at oo, may mga pulis na nakasakay pero nasa kabilang bahagi. At nang mapansin nila ang nangyayari ay huli na, hindi na maibabalik ang malaking pinsala. Naiwan ni Irina ang kanyang ina na nawalan na rin ng kanilang unang tahanan. Naiwan din niya ang kanyang kapatid na babae at lalaki. Nakasama niyang nagkubli habang inaatake ang Ukraine. Iniwan niya ang kanyang kasintahan na si Stace, nakakalipat lang sa kanilang bahay. Sinabi niya na ang ngiti ni Irina ay kaya magpasaya ng buong araw. Naiwan niya rin ang mga katrabaho na nagmamahal sa kanya na hanggang ngayon ay nagsisindi ng kandila gabi-gabi. Naiwan mga kaibigan, mga propesor na tumatawag sa kanya bilang determinado at mga kapwa artist na naglalarawan sa kanya bilang bihasa at may talento. At higit sa lahat, naiwan niya ang isang lungsod na hindi siya naprotektahan at isang bansang pinili niyang mahalin sa kabila ng lahat. Mula doon, bumalik tayo sa CCTV footage. 4 na minuto ang lumipas. Sa likod niya, biglang tumayo ang lalaki. Sa kaliwang kamay, mahigpit na kumapit sa malamig na bakal ng upuan. Sa kanyang kanang kamay, may hawak si Brown, isang matulis na bagay, maliit na titiklop, at kinuha mula sa bulsa ng kanyang hoodie. Si Irina hindi man lang lumingon, nakatuon pa rin siya sa kanyang cellphone. Patuloy pa rin ang musika sa kanyang mga earphones. At doon na ito nangyari. 3 beses siyang inatake, isa sa mga tama ay direkta sa kanyang leeg.
Sa CCTV footage makikita ang bigla niyang pag-urong, halos yumakap sa sariling mga tuhod. Isang likas na kilos para protektahan ang sarili. Napahawak siya sa kanyang bibig, gulat na gulat, at sa isang iglap, isang maikling hininga, tumingala siya, nakatitig sa kanyang salarin, para bang pilit iniintindi kung ano ang nagaganap. 15 segundo lang ang lumipas bago siya tuluyang bumagsak. Hindi na siya muling nakapagsalita. Di nagtagal matapos ang pag-atake, lumitaw ang mga kandila sa kanto ng East-West Boulevard Station sa tapat ng Zebedes Pizzeria kung saan nagtatrabaho si Irina. May mga bulaklak, mga sulat, may ilan na tahimik na nagdarasal at may iba namang lantarang lumuha. Hindi lahat ay personal na nakakakilala kay Irina, ngunit ramdam ng lahat ang bigat ng kanyang pagkawala. Sa mga sumunod na araw, bumuhos sa internet ang libu-libong mensahe ng pakikiramay mula sa iba't ibang sulok ng mundo. Marami sa mga komento ang nagpapahayag ng matinding lungkot, tulad ng tumakas siya sa digmaan para maghanap ng kapayapaan, ngunit nabigo ang kapayapaan na protektahan siya. Mailan ding nagsabi gusto lang niyang makauwi. Para sa kanyang mga kasamahan sa trabaho, si Irina ay isang tapat na kaibigan. Sa mga customer, kilala siya bilang babaeng laging nakangiti sa kabila ng pagod. At para sa kanyang pamilya, siya ang pinakamahalagang dahilan para magpatuloy. Habang pinapanood nila ang mundo na nag-aalay ng kandila para sa kanilang anak, lalo lang tumitindi ang kanilang dalamhati. Ayon sa mga pulis, ang pag-atake ay ganap na walang dahilan, walang pag-uusap, walang provocation, basta't isang bigla ang karahasan. Sa susunod na baguhan may mga nakarinig ng sigaw at agad itong sinunda ng katahimikan. Ang ilan ay nagmadaling tumakbo papasok, ang iba naman ay tumawag ng tulong. Sandali lang at huminto ang tren. Si Brown naman ay kalmado. Naglakad pababa ng bagon at lumabas ng walang pagmamadali sa susunod na istasyon. Ngunit sa loob lamang ng ilang minuto, siya'y nadakip. At si Irina, wala na. Isang linggo matapos ang insidente, muling nagtipon ng mga tao, ngayon ay sa mismong lugar ng pag-atake upang alalahanin si Irina at iba pang biktima ng karahasan sa pampublikong transportasyon. Noong August 31, 2025, maraming tao ang nagdala ng kandila sa isang vigil sa Charlotte. Magkakasama silang nakatayo habang lumulubog ang araw. Binanggit ng malakas ang pangalan ni Irina at ipinakita ang kanyang larawan sa pader ng istasyon. Nagsagawa rin sila ng mga minutong katahimikan sa lugar kung saan siya huling nakatayo. May nakaplano pang pangalawang vigil sa kanya sa September 22, 2025 bilang paggunita sa loob ng 30 na araw mula nang siya'y pumanaw. Ngunit sa likod ng mga bulaklak at kandila, ramdam din ang galit. Habang dumarami ang nalalaman ng publiko tungkol sa nangyari, mas mahirap tanggapin kung paano ito pinayagan. Sa mga araw na sumunod, inakusahan si De Carlos Brown Jr. ng first-degree murder at ng isa pang bihirang kasong federal, committing an act causing death on a mass transportation system. Isang kaso na maari siyang gawing kwalipikado para sa death penalty. Tinawag ng mga opisyal ang insidente bilang isang hindi mapapatawad na karahasan. Sa isang press conference, mariing nangako ang US Justice Department ang pinakamabigat na parusa, maging ang US Attorney mismo na paluha habang nagsasalita. Nanatili si Brown sa Mecklenburg County Detention Center nang walang piyansa. Nanatili ring mahalagang bahagi ng proseso ng korte ang pagsusuri sa kalusugan ng pangkaisipan ni Brown. Ipinahayag ng kanyang abogado ang kahilingan na sumailalim siya sa mental health evaluation para matukoy kung kaya niyang harapin ang paglilitis. Ito ay isang mahalagang hakbang lalo na't mayroon siyang dokumentadong kasaysayan ng sakit sa pag-iisip kasama na ang diagnosis ng schizophrenia. Kung sakaling matukoy ng hukuman na si De Carlos Brown Jr. ay may sapat na kakayahang humarap sa paglilitis, magpapatuloy ang kanyang kaso. Ang pagiging competent to stand trial ay nangangahulugang nauunawaan ni Brown ang mga paratang sa kanya at kaya niyang tulungan ang kanyang abogado. Kung mapapatunayan ito, hindi na maaantala ang paglilitis at haharapin niya ang mga paratang. Gayunpaman, magkaiba ang competence sa insanity defense. Kahit na matukoy na competent si Brown, maari pa rin niyang gamitin ng insanity defense na nagsasabing hindi niya alam ang kanyang ginagawa sa oras ng insidente dahil sa kanyang sakit sa pag-iisip. Kung magtagumpay ang depensang ito, maari siyang maabsuelto ngunit mananatili sa isang mental facility. Kung mapapatunayan nagkasala at walang matagumpay na insanity defense, haharapin niya ang pinakamataas sa parusa, kabilang na ang penalty na hinahangad ng mga prosecutor. Ang pagiging competent ni Brown ay nangangahulugang handa siyang panagutan ang kanyang mga gawain sa ilalim ng batas. Ngunit hindi nito isinara ang posibilidad na maging usapin pa rin ang kanyang mental na kalagayan sa oras ng krimen.
Noong August 27, 2025, si Irina ay inilibing sa Charlotte. Dumalo sa seremonya ang kanyang pamilya na kapwa mga refugee sa Estados Unidos. Lumabas ang ilang ulat na hindi makalabas ng Ukraine ang kanyang ama upang dumalo sa libing. Ngunit tinanggi ito. Dumating nga ang kanyang ama upang magpaalam sa kanyang anak. At para sa pamilya ni Irina, ito na ang pinakamasakit na desisyon. Hindi na nila nauwi ang kanyang labi sa Ukraine. Sabi nila, minahal ni Irina ang Amerika. Dito na raw ang kanyang tahanan at dito siya dapat mahimlay. Sa kasalukuyan, patuloy pa rin ang pag-usad ng kaso sa korte. Maaring marami pang darating na paglilitis. Marami pang tanong na hindi kayang sagutin agad. Ang kwento ni Irina ay nagpapaalala sa atin na ang sistema kahit saan man ay may mga pagkukulang. Ang akusado ay may kasaysayan ng sakit sa pag-iisip at pinalaya pa rin sa kabila ng kanyang matinding kondisyon. Ang kasong ito ay dapat magsilbing hamon para sa lahat na pagtuunan ang mga isyong ito upang maiwasan ang mga kaparehong trahedya sa hinaharap. Ikaw, anong masasabi mo sa kwento natin ngayon? Let me know sa comment section. Kung nakaabot ka sa video na ito ay maraming salamat. Huwag kalimutan mag-like, share, subscribe, and turn on the notification. Ingat ka palagi. Ciao!